May pananagutan nga daw ba si Congressman Leviste dahil sa kanyang pagkakakuha ng mga files na may kaugnayan sa malawakang nakawan sa flood control mula kay Yusek Cabral. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Happy New Year po muna sa inyong lahat. Hindi nga po sana muna ako gagawa ng video at alam kong busy pa tayong lahat, kapapalit lamang ng taon at marami pa tayong ginagawa. Pero pagbukas ko kanina ng Facebook, nakita ko na naman itong mukha nitong si Congressman Ridon. At ngayon naman ang tinatarget nila ay si Congressman Leviste, nasasampahan daw sa Ethics Committee ng isa pang reklamo at tila ang kanilang gagawin kay Congressman Leviste ay kagaya ng ginawa nila kay Congressman Kiko Barzaga. Well, inaasahan na natin yan. Pero tingnan natin mabuti at busisiin natin ang kanilang mga argumento. Bakit nila sasampahan ng reklamo sa Ethics Committee si Congressman Leviste? Sinasabi nila may pananagutan daw si Congressman Leviste sa kanyang pagkakakuha ng mga dokumento kay Yusek Cabral. Busisiin natin mabuti ang batas tungkol dito. Sa ilalim ng Konstitusyon, sa 1987 Constitution, Article 3, Section 7, sinasabi po dito na ang tao, ang lahat ng mamamayan ng Pilipinas ay may karapatan na magkaroon ng access sa official records ng ang government transactions. At yan po ay basic na karapatan. Kasama po iyan sa Bill of Rights, yung mga fundamental rights ng isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Si Congressman Leviste ay hindi lang basta mamamayan, siya ay isa pang nakaupong congressman. At yung kanyang access to records therefore must be respected both as a congressman and both also as a citizen of the Republic. Ngayon, nung panahon ni Rodrigo Duterte ay nag-issue siya ng Executive Number 2 na kung saan ang lahat ng mga opisina sa tanggapan ng Pangulo, yung nagpasa siya ng FOI Executive Order na dapat ang lahat yung FOI is Freedom of Information na kautusan sa lahat ng ahensya ng Executive Department, hindi kasama ang Hudikatura at ang Kongreso dahil hindi yan saklaw ng kanyang authority. Pero inutusan niya ang lahat ng mga ahensya ng kanyang mga departamento na magsagawa o gumawa ng sarili nilang mga FOI portal para po magkaroon ng easy access ang mga tao sa mga dokumento at makakapagpadala sila ng mga request para dito. At dito naman po sa parte ni Congressman Barzaga ay hindi naman niya na kailangan, I don't know kung nagawa siya ng request, pero kung nagawa man po siya ng request, hindi naman po ito kailangan sapagkat siya po ay sinasabi niya, nagkaroon siya ng diretsong komunikasyon kay Secretary Vince Dizon at dito ay napag-usapan nila yung pagbibigay sa kanya ng mga kopya ng mga dokumento na kanyang hinihingi. And therefore, dahil iyan ay nasa kanya naman na at iyan ay yung request ay ang utos ay nanggaling mismo sa sekretaryo ng Department of Public Works and Highways, he was within his rights to go to Yusek Cabral to ask for the documents. And these are all public records. Hindi ito covered ng Data Privacy Act, because the Data Privacy Act only considers yung mga dokumento na pribado when it pertains to the personal data of the person, kahit na siya ay government employee. Pero kung ito ay may kaugnayan sa kanyang official act, sa kanyang mga transaksyon na pinasok, mga kontrata, hindi po ito covered ng Data Privacy Act, and therefore it must be revealed or released to the people. As a matter of fact, under the Code of Ethical Standards for Government Employees, Republic Act number 6713, dapat ang mga government employees ay kumikilos doon sa mga requests within a period of 15 days from the date of the request. Dito sa nangyari kay Congressman Barzaga, hindi naman niya na kailangan mag-request because apparently meron sila exchange of emails ni Secretary Vince Dizon
At ito ay sinabi niya na readily available naman itong mga dokumento na to. Ngayon, ang question dyan ay nagkakaroon ng pagtanggi itong si Vince Dizon, pero ang sinasabi niya ngayon, parang pinilit daw yung pagkakakuha ng files kay Secretary kay Yuse Cabral. And here's the problem of Ridon, of Congressman Ridon, and si Secretary Vince Dizon. Kung si Yuse Cabral ang pinilit, sino ang magrereklamo na siya ay pinilit? Gayong sinasabi nyo na patay na si Yuse Cabral. Who's gonna file a complaint in behalf of Yuse Cabral? Sino po? Ikaw, Congressman Ridon? Ikaw, Yuse Vince Dizon? Ikaw na hindi inagawa ng papel? Sino sa inyo ang magsasampa ng reklamo? Well, from the beginning, alam naman na natin itong Ethics Committee ng House of Representatives has nothing to do with ethics at all. Kasi kung ethics ang susundan nila dito, dapat wala na silang lahat dyan. I mean, recently lang, lumabas itong katotohanan na siniwalat din ni Congressman Leviste na ang mga congressman ay tumanggap ng tigda 2 milyon na regalo daw mula sa House of Representatives. Pero itong si Congressman Puno, tinatanggi niya, hindi daw ito regalo. Ito daw po ay kasama sa mga requirements nila para sa Christmas party, mga Christmas bonuses, mga bibigay nila sa mga kapitan ng kanilang distrito. Goodness gracious. Obligasyon pa pala natin ngayon na magbigay sa mga congressman na ito ng pangpaparty nila, ng ipapamigay nila sa mga kapitan nila. Requirements daw ito for their Christmas requirements in this district. Kailan pa po naging requirement ng batas ang Christmas party? 2 milyong piso bawat isa sa inyo para sa inyong Christmas requirements, samantalang kaming mga ordinaryong Pilipino, pinipilit niyong kinukumbinsi na 500 piso ay sapat na sa amin para sa aming Noche Buena. Oh, come on. Asa ng ethics ninyo ngayon? Where is the Ethics Committee? Malinaw para sa mga taong bayan, Congressman Ridon, kung ano inyong ginagawa. This is not about accountability. This is about hiding the truth. This is about punishing those people who are doing good, kagaya ng ginawa ninyo kay Kiko Barsaga. Pero akala ninyo ay ganun katanga ang mga taong bayan na hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Matatalino na po ang mga tao ngayon. Gising na si Iskumbro. Hindi na kami papalakbak sa inyo sa lahat ng sinasabi nyo at ginagawa ninyo. Malinaw na ang ginagawa nito ng Ethics Committee has nothing to do with righteousness, has nothing to do with accountability. It is all something to do with politics. It has something to do with hiding the truth. Gusto nyong parusahan yung mga nagsasaliksik para wala nang sumubok pa uli na i-question kung ano ang ginagawa ninyo. Pero ang taong bayan, mulat na. At ang mga kilos nyo na yan, iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit yung rating ng ating Pangulo na inyong pinuno ay bagsak na -3 na nga. At mukhang babagsak pa ng lalo sapagkat basang-basa na ng taong bayan kung ano ang ginagawa ninyo. Ang pinarurusahan ninyo yung mga taong mga matutuwid. Ang nais ninyo na malagay sa alanganin at tanggalan ng katungkulan, alisin sa pwesto ay yung mga taong nagiging sagabal sa patuloy na pagnanakaw sa ating pamahalaan. Sobrang kakapalan ng muka ng ating Kongreso. Sa gitna ng lahat ng mga kaguluhan ito sa flood control, nagawa nyo pang magsingit pa uli. Nasaan ngayon na ng mga portions ng budget ninyo sa budget uli? Nasaan ngayon ang katinuan? Nasaan ngayon ang ethics? Hindi nyo na kami maloloko sapagkat kami patuloy kaming nagmamasid, patuloy kaming nag-aaral kasi alam namin mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.